Nazareno, sinasamba ka namin, tuho ka namin, aming buhay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Bayan umawi ng papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo muli nagkakatipon sa hapag ng Panginoon na ating tagapagligtas upang tayo makaranas ng Kanyang pagliligtas. Aminin natin ang pangangailangan natin ng kapatawaran mula sa ating mga kasalanan. Humingi tayo ngayon ng awa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapit patnubayan, kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasa lubong niya si Ahiyas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, "Kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang pinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ng Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel." Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan. Ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga taingan nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Epata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang nang gilalas, at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Naalala ko ang isang kwento na minsay mayroong insurance agents na lumapit sa pari. Ang alok noong unang insurance agent, Father, sa akin ka na kumuha. Ang insurance ko covering from basket to casket. Mula sa pagkapanganak sa duyan hanggang sa ataol. Samantalang yung ikalawa naman, ang sabi ay, maigsi ang coverage mo sa akin from conception or sa akin from womb to tomb. Mula sa sinapupunan hanggang sa libingan. Abay, mas malawig nga. Subalit yung pari, ang sabi niya, hindi ko na kailangan yan. I already have my insurance.
At sabi pa niya, ang nagalok sa akin ay si Jesus. At ang insurance na sabi niya is from conception or from conception to resurrection. Mula sa paglilihi hanggang sa muling pagkabuhay, nakasisiguro ka. Mga kapatid, sa kwentong ito, ating simulan ng pagninilay sa tipak ng Ebanghelyo. Ito yung pagpapagaling sa isang bingi at utal. Samantalang isa ito sa mga tanda ng Messianic era, na ang sabi sa lumang tipan, may tanda ang panahon ng Mesiyas. At yung mga tanda na yan ay nakita at naranasan ng mga tao kay Kristo. Kaya siya ang Mesiyas, na ang ibig sabihin ay tagapagligtas. Kaya ngayon ating pagnilayan, saan ba at paano inililigtas? The question is, saving from where and from what? Ano po? Kaya ito ngayon ang ating tingnan. Una po, tayo po'y inililigtas ni Kristo sa kasalanan. Kung paanong pumasok po ang kasalanan sa sangkatauhan, at alam natin ito yung pagsuway ng ating unang mga magulang. Kung si Adan po'y sumuway, the new Adam is Jesus. And the antidote to sinful ways is obedience to God. Binaliktad po ni Jesus ang pagsuway. Siya'y sumunod sa utos ng Ama. Samantalang kung si Eva rin ay sumuway, ang bagong Eva ay ang mahal na Birheng Maria, na alam po natin na ito ay sumunod din. Kaya atin pong tingnan, tayo po'y nililigtas sa kasalanan. Tayo pong isinilang, meron tayong minanang kasalanan, pero ito po yung hinugasan sa tubig ng binyag, na wala po sa atin yung original sin. Subalit nung tayo umangat sa lupa, namulat sa mundo, pwede nahatak ng kamunduhan, nagkaroon ng kasalanan. Tayo po'y nagkaroon ng personal na kasalanan. When was the last time we confessed? Hayaan nating tayo iligtas ng Panginoong Jesucristo sa kasalanan. Na sa atin pong mga sinasabi, mga pagpapasya't mga ginagawa, lagi po'y pakatingnan, ito ba ang mabuti, ito ba ang totoo, ito ba'y ayon kay Kristo, para tayo po'y maligtas sa kasalanan. At kung tayo na may bumagsak na sa kasalanan, Jesus is there to forgive us. Na naway laging mabalik tanawan ang nagawang mali at humingi ng kapatawaran. Tayo nga po, dahil sa pagpasok ng kasalanan, ito yung hinugasan, sabihin nating may consequence yung pagsuway ng ating unang mga magulang o yung pagpasok ng kasalanan, meron pong tinatawag na hatak ng laman or concupiscence. Subalit, huwag tayong mahirati na sabihing mahina lang, tao lang, naging makamundo. Kung may hatak po ang kamunduhan, may hatak ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mayroon tayong tinig sa kaibuturan kung tawagi konsensya. May we always listen to our conscience. Mayroon pong lagi pagtuturo ang Panginoong Jesucristo kung ano ang katotohanan at kabutihan. Yan ating pakatandaan, yakapin ang ating kalooban. Huwag nawang sabihin, mahina, tao lang. Sapagkat ang Diyos nagkatawang tao para tayo palakasin at mamuhay ng makadiyos. Jesus is saving us from sins. Ikalawa po,
Jesus is saving us from suffering. Sa pagpasok nga po ng kasalanan, marami pa ang kaakibat niyan. Mula sa paraiso'y dinala tayo sa mundo. Ang sabi pa ng Diyos, hindi kayo mabubuhay kung hindi kayo magpapagal. Kaya meron pong pagsusumikap, pagpupunyagi. Kasama pati diyan pagiging mortal, na tayo po'y tatanda, minsan hindi na tumatanda. Nandiyan po ang pagiging o pagkakasakit. Pati nga po yung hirap sa panganganak o pangs of birth ay natala rin as one of the consequences of sin. Kaya sa ikalawa, alam ng Ama ang kalalagayan ng tao sa mundo, kaya sinugo ng Ama ang bugtong niyang anak para damayan tayo. Tayo'y nagpupunyagi, nagbabanat ng buto, hindi ba't nag-aluwage si Kristo? Dinamayan tayo. Tayo po'y nagkakasakit, hindi ba buong katawan ininda niya ang sakit? Tayo, pwedeng lokohin ng mga kaibigan o ibang tao, hindi ba? Doon sa kanyang circle of friends, nangawala sila. Ang isa'y nagkanulo sa kanya, pinagpalit siya sa 30 pirasong pilak, ang isa'y nagtatwa sa kanya 3 beses, at yung iba'y nanakbong lahat. Kaya kung ating titingnan, God is with us in our sufferings. Ano po? Sa isa nga lang tayo hindi kaisa ng Diyos. Sa ating pagkakasala. Diyan niya tayo nais magtagumpay. Kaya naman sa ikalawa, para pag nilayan natin, lagi mabuhayan tayo ng loob. Tayo po ay sinasamahan ni Kristo sa ating mga hirap at dusa. Yan man po'y problemang pang kabuhayan. Si Jesus po, payak na buhay nung siya'y magkatawang tao. Problemang pangkalusugan, si Jesus po nagpakasakit. Ininda buong katawan ng sakit. At iba pa na mga suliranin. Kaya mabuhayan tayo ng loob. In our suffering, Jesus is with us. At ang ikatlo't ikahuli, ang Panginoong Hesu Kristo nagliligtas sa atin sa tiyak na kamatayan. Hindi naman po lumikha ang Diyos para pugnawin. Hindi po siya nagbigay ng buhay matapos na ito'y mapamahal ay babawiin. Mahal ng Diyos ang kanyang nilikha. Mahal ng Diyos ang buhay. Subalit, nun ngang pumasok ang kasalanan, pumasok di kamatayan, na ang sabi ng Diyos, ikay alabok at sa alabok ikay babalik. And for us to prove that God doesn't want death. Pinagtagumpayan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus ang kamatayan. Si Jesus po, hindi lang po sa pagkakasakit natin na tayo sinamahan, na siya'y nagpakasakit. Bagkus dulo ng pagpapakasakit siya'y namatay. Hindi para gapiin ang kamatayan, kung hindi para gapiin niya ang kamatayan. Siya nga'y muling nabuhay. Kaya naman po, kung pumasok ang kasalanan dahil sa isang tao, at ito'y si Adan, pumasok ay kamatayan. Dahil din sa isang tao, si Kristo, sa kanyang pagsunod, pumasok ang pagkabuhay. Ito ang sabi ni San Pablo. Kaya sa ikatlo't ikahuli, kung sa kamatayan, hanggang kamatayan tayo liligtas, saan pa kaya hindi? Kaya sa ikatlo't ikahuli, ating ipalagay ang sarili kay Kristo Jesus dito pa lang sa lupa, sapagat ang kasiguraduhan, we are insured hanggang kalangitan. Kaya naman po, sa ating tagpo ng Ebanghelyo, pinakikita ng Panginoong Jesucristo, siya'y makapangyarihan sa anumang pagkakasakit, siya ang ating tagapagligtas.
at siya'y may kapangyarihan maging sa kamatayan. Tayo po'y ibabangon niyang muli mula sa kamatayan. Kaya sa tanong, saan at paano tayo liligtas? Sinasagot po ng ating pinagnilayan na Ebanghelyo. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, binuwag ni Yesu Kristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo't Hentil. Natunghayan natin sa Ebanghelyo si Jesus na tumugon sa pangailangan ng bingi. May pananalig tayong manalangin sa Diyos Ama upang tumugon din siya sa ating mga pangailangan. Ating itutugon, Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan at ang kanyang mga miyembro naway maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway maging bukas ang mga tenga at puso sa hinaing ng ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Atin nawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga nag-aaruga sa mga bingi at mga pipi, naway mapalakas ang kanilang kalooban ng kabutihang loob ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Isama rin natin pasasalamat ni Feca Buhat at pamilya, Eloisa Balderrama at pamilya, Len Pagi at pamilya, Emily Feliciano at pamilya, Rosemary Libera at pamilya, Rogelio at Lydia Hilario at pamilya, Hubing Agustin at pamilya, Viring at Michi Feliciano, Wilfredo Zenaida Gregory at pamilya, Lily De Rojas at pamilya, Bani Griso at pamilya, Rowie Santos at pamilya, Nanay Ising Velasco at pamilya, Alfredo Jr. at Iluminada Apostol at pamilya, para sa natatanging intensyon ni Nanay Edeng Evangelista, Inang Hedy Enriquez at pamilya, Noemi de los Santos at pamilya, Mary Ann Marcelo at pamilya, gayon din kay Sister Lourdes Biernes O. Carm, at sa kagalingan ni na Marie Piring, Marisa Raya Rodriguez, Hubing Agustin, Ellen Manyo, Lolit Catada, Sol Catada, at Luz Biminda Beneventura, at sa kaluluwa ni na Father Jose III, Father Virgilio, Father Rolando, Lucia, Francisco, Daniel Feliciano, Donato, Elisea, Rosa, Eusebia Armando, Senon Delia, Pepito Rhea, at Jasper. Walang hanggang Ama, hilumin mo po ang aming pagkamakasarili at buksan mo ang aming mga puso sa pagtanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. Ito'y aming nihiling sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito'y aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo't kapiling, nung ang lahat ng umiral ay iyong likhain, siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian. Sa ngalan ng Panginoon, Osana, Osana, sa kaitaasan, Osana, Osana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at sa kabiyak ng kanyang puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapay iniwan ko sa inyo, aking kapayapay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ngayon ng hatid ni Jesus na pag-ibig at kapayapaan. Peace be with you. Kapayapaan po sa kanilang lahat. Kordero ng Diyos na nagpalis ng mga kasalanan.
Naririto si Kristo ang kordero ng Diyos, ang pag-ibig ng Ama. Mapapalad tayong sa pag-ibig ng Diyos ay napupuspos, tumutulad at tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisang ibinibigay kami ni loob mong makapakinabang, kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Patalastas, inaanyayahan ng lahat sa pagtanggap ng abo ngayong Miyerkules ng Abo, February 18. Ang mga misa po natin alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi. Dito po sa ating Radio Veritas Chapel, sama-sama tayong magsimula ng Kwaresma. Sa mga nais pong mag-alay para sa misa, tumawag lamang po sa Religious Department sa telephone number 8-925-7931, local
Local 131 at Local 137 o mag-text sa cellphone number 0917-631-4589 at hanapin lang po si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain kayo kasama ang inyong mga mahal sa buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, nawa ang sinabi ni Jesus mabuksan yung ating isipan at puso na siya ang tagapagligtas. Salamat sa Diyos.